Masikip ang hangin. Ginagambala ang katahimikan ng kapaligiran. Tirik ang araw at ang hanay ng mga repolyo ay kumikislap. Sa ilalim ng tirik na araw ay ang bilanggong si Braille. Payat, lubog ang dibdib at may mga payat na tuhod. Nang dahil sa init ng panahon, naisipang magpahinga ni Braille at tumigil sa pagtatrabaho. Napatingala siya sa bughaw na kalangitan at nagmuni-muni. Ang tagapagbantay, si Jacobus Stephanus Hanetji. May mga galit na mga mata, malamig at nakakatakot. Siya ay walang awa at marahas kung makitungo. Hoy, Brian! Anong sa tingin mong ginagawa mo dyan? Tama na po! Ang delikado na naman tayo. Bakit? Yan? Hindi mo pa sila. Tahimik ang paligid sa loob ng kantina nang biglang may nalaglag na repolyo malapit sa paa ni Hanetji. Sino ang nakapatak ng repolyong ito? Ako! Aba! Ang lakas naman ng kumpiyansa kung tapunan ako ng repolyo. Di mo ba ako kilala? Ako ang boss dito. Dahil dyan, hindi kayo makakakain ng 3 beses kayo ng mga kasama nyo. Bakit? Ako na naman ang may kasalanan yan Bakit pati sila ay dinamay mo? Ganun. Ano sa tingin mo? Susunod ako sa isang kapir na katulad mo? Ako ang boss dito. Bakit di mo ako tinatawag na boss? Anong pinuputok-putok ng butsi mo? Ilang taong ka na ba? Halos kasi tanda ka lang ng panganay kong anak Ganun na. Sa sobrang pikon at galit, binugbog ni Hanetji si Braille gamit ang kanyang pamalo. Bago pa man tamaan si Braille ay natanggal na nito ang kanyang salamin. Kinahapunan, pagbalik sa kulungan, humingi siya ng tawad sa kanyang mga kasama. Pasensya na kayo mga kakosa. Dahil sa akin, nadami pa kayo. Ano ka ba? Okay lang yun, Kosa. Alam mo namang iisa tayo dito eh. Ayos lang yun, Punay. Huwag kayong mag-alala. Ubus din tayo mamaya. Kukuha ko ng pagkain sa kantin para makakain tayong lahat. Sa pribadong oras, inaalala ni Braille ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa ni si Marta at ang kanilang 12 anak. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa kanyang mga laala sa munti nilang bahay sa Eastern Cape, kung saan ang kahirapan at kaguluhan ay tila walang katapusan. Mula sa pagiging teacher, ay naging isa siyang politician. Makailang araw ang lumipas, nahuli ni Hanetji si Braille na nagnanakaw ng ubas mula sa kamalig. Uwi na to. Mukhang mabubusog na kami dito. Hoy! Ikaw, kapir! Anong ginagawa mo dyan? Alam mo bang bawal na kumuha dito? Magnanakaw ka! Sorry, boss. Boss! Boss! Dito ka! Dali lang ako. Kailangan mong makulong! Boss! Boss! Wala ko na po dahil sa gutom, boss! Dapat sa kulungan ito! Nandiyan na, boss! Boss!
Makalipas ang ilang araw, nakalaya si Bryle. Ba, tinan mo si Kosa. Nakakulong na nga, masaya pa. Oo nga no, at mukhang may pasalubong pa. Oh, salubong. Oo, aba, tabako. Saan galing to? Ganito kasi yan. Hoy! Ano yan? Bakit? Anong pakailan mo? Isa ka lang naman kami, di ba? Sino tinakot mo? Eh kung isumbong kaya kita sa mga opisyal. O sige, palalayain kita sa isang kondisyon. Huwag mo akong ikakanta sa mga opisyal. Sa tingin mo, sapat na yon? Tuso ka talaga. O sige, sa'yo na tong tabakong nakuha ko. Huwag mo lang ako ikakanta sa mga opisyal. Oh, makakalayo ka na. Sa'yo na to, gahamang ka. Ba't talaga ang gahamang? Talaga ba? May baho din pala ang halimaw na yun. Ganun talaga yun. Galit ang magnanakaw sa kapwa niya magnanakaw. Alam nyo mga kosa, dito sa bilangguan, masamang tao naman tingin nila sa atin. Pero alam nyo, yan si Hanit G. Bata pa rin naman yan eh. Kaya ngayon, gusto ko siyang turuan kung anong tama at mali. Pero alam nyo, naalala ko, meron kaming kasunduan ng batang wardin. Ang hindi siya iganta sa mga opisyal kapalit ng mga trabaho. Pero bukas na bukas rin, makikita niya. Ang palit, mabayaran ng mga pananakit niya sa akin. Naku, wag na. Paniguradong bugbog sarado ka na naman yan. Sus, hindi yan. Alam kong takbo ng utak ng batang wardin na yun. Isa rin akong ama sa labas. Kaya hayaan niya akong isiwalat ang aking nalalaman. Dahil kailangan natin na mabuting wardin. Kinabukasan, ipinahiya ni Bryle si Hanit G sa harap ng mga opisyal. Wardin! At mula noon, nagbago ang lahat. Hindi ba't may kasunduan tayo? Hoy, Kapir! Kuha naman jacket ko sa may kwarter namin. Bakit? May rules ba dito na dapat kita sundin? Ha, Hanit G? Hindi ba't ilang beses ko na sinabi sa'yo na huwag mo akong tawagin Hanit G? Tawagin mo akong Bas! Bas? Gusto mo bang turuan kita kung paano maging bas? Balang araw, makakalaya ako dito sa kulungan na to. At pamumunuan ko ang ating bansa. Ikaw, na isang warden, magiging katulong na lang kita. At lilinisin mo ang aking mga magiging sasakyan. At magiging isang kahihiyan sa 15 taong gulang kong anak na tawagin kitang bas. Brian, gusto ko nang matapos ang gulong na mamagitan sa ating dalawa. Hindi mo man alam, may asawa at anak din ako. At ang gulong ito, ang gumugulo sa aking isipan, na tila ba dinadala ko sa kamatayan. Bakit hindi mo matimam ang ginagawa mo sa amin noon? Ano ba ang gusto mo? Maawa ka. Maawa? Hindi lang naman to para sa akin. Para to sa amin lahat. Sa Hispaniola. Ang buong Hispaniola ay may gusto mula sa iyo. Ano ba ang gusto nyo? Tabako? Madali lang yan. Ibibigay ko. Tabako? Hindi naman tabako ang gusto namin mula sa iyo. Ikaw, gusto ko namin na pumanig sa aming grupo. At gusto namin na mabait na warden para makatagal kami dito.
Matapos ang pagpapahiya, hindi na kayang pagmalupitan ni Hanetji ang Spanwan at sa halip, nakipagtulungan siya sa kanila. Natutunan niyang magbago at magpakatao. Sa huli, ang Spanwan ang naging pinakamahusay na pangkat sa kampo at si Warder Hanetji ang naging pinakamataong tagapagbantay.